mapagpalang umaga sa bawat isa, sa mga bisita po natin. Welcome po kayo. Unang atin nyo, pero, pero alam po natin na ito po'y pamilya. No? Ang Gospel Bearer Ministry, wala hong ibang tinataas, kundi si Jesu Cristo lamang. Wala hong ibang itataas at dadakilain, kundi ang kanyang mensahe lamang. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa reality, in Christ realities, na ating pong pinag-uusapan at nais ko lang pong balikan saglit ang ating pong napag-aralan. Nasaan na po tayo? 18. No? Ibig sabihin ng 18, meron na po tayong 17 na pag-usapan na alam po natin na ito yung pinangahawakan natin na tayo po yung mga nakikristo, ito po yung tinanggap natin sa Diyos. Una, in Christ I am perfectly loved by God. Mahal tayo ng Diyos, ganap ang pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, I am completely forgiven. Tayo po'y pinatawad ng Panginoon. I am righteous and holy like God. Pang-apat, I am a child of God. Tayo yung mga anak ng Diyos. Hindi ho tayo alipin, tayo yung mga anak ng Diyos. Tayo po ay, sabi sa verse 5, I am a new person inside. Nasa loob natin, bago na. Pang-anim, I am blessed and highly favored. I am charito. Tayo po'y pinagpala at pinabura ng Diyos. Lagi po natin sasabihin yan. We are charito. Pang-pito, I am rich and godly. Tayo po ay mayaman at makadiyos. Pang-walo, I am healed and healthy. Tayo po'y pinagaling at pinalusog. In Christ, I am anointed to serve. Tayo po'y anointed sa paglilingkod sa Panginoon. Pang-sampu, I am ambassador of Christ. Ambassador of Christ. Pang-labing-isa, I am divinely protected. Iniingatan tayo ng Panginoon. Pang-labing-dalawa, I am inseparable from God. Pang-labing-tatlo, I am redeemed from the curse. No? I am redeemed from the curse. Pang-labing-apat, I am the new habitation of God. Pang-labing-lima, I am complete. Pang-labing-anim, I reign in life. Pang-labing-pito, I have eternal life. At ang ating pag-uusapan sa oras na ito, I have the mind of Christ. No? I have the mind of Christ. What is the mind of Christ? No? What is the mind of Christ? Or what does it mean to have the mind of Christ? Ano ibig sabihin na tayo'y merong kaisipan ni Kristo? We believe that we have the mind of Christ. Sino sa inyo naniniwala doon? Isa sa realidad na tayong na kay Kristo ay nasa atin ang kanyang kaisipan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay kung paano ang aplikasyon, no, how the mind of Christ think. How the mind of Christ think, paano ba mag-isip si Kristo. Kailangan maintindihan natin kung tayo po may mga kaisipan ni Kristo, how the mind of Christ think. Paano nga ba nag-iisip ang kaisipan ni Kristo? Bago ito, ay tingnan po natin ang katotohanan na nasa atin ang kaisipan ni Kristo. Hindi po ito ibibigay pa lang. Tandaan po natin, yung kaisipan ni Kristo, hindi ito ibibigay pa lang, hindi ito kasama sa ating pananalangin na sana ay bigyan niya tayo ng kaisipan ni Kristo, nawa ay mapasa atin ang kaisipan ni Kristo. Hindi po ganon. Ang katotohanan ngayon, nasa atin ang kaisipan ni Kristo. It is a matter of biblical reality that we have given the mind of Christ. So, presently, ngayon, we have the mind of Christ. Ano ang pagkakaiba ng reality sa promise? Ang promise po ay nangyayari pa lang, ang reality ay nangyari na. No? Magkaiba po yon. Yung promise, mangyayari pa lang, pero yung realidad, nasa atin na ang kaisipan ni Kristo. Ang reality, ibinigay na sa iyo, ngayon na mismo, nasa iyo ang kaisipan ni Kristo. Kaya ang malaking bahagi ng ating pag-uusapan ngayon ay nakatuon doon sa application. Kasi naniniwala naman po tayong ang ating kaisipan ang kaisipan na meron tayo ay kaisipan ni Kristo. Sino naniniwala doon? Kung nasa atin ang kaisipan ni Kristo, ano ang application? Kaya application kaagad. Kaya mabilis lang po ito, no? Sabi ng 1 Corinthians 2:16, for who has known the mind of the Lord that He may instruct him, but we have the mind of Christ. Pag sinabing we have,
the mind of Christ, and yung have po ay present tense. Ibig sabihin, ibinigay na sa'yo yung kaisipan ni Kristo. Reality. Yung realidad, presently, right now, you have the mind of Christ in your born-again spirit. No? In your born-again spirit. Katulad po ng ating natutunan that we have eternal life. Di ba, pag-usapan natin nakaraan? Na sino mang na kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, hindi pag namatay ka na. Kahit buhay ka pa, ngayon pa lang, tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, meron kang buhay na walang hanggan. Yung pong we have the mind of Christ, hindi po ito process of having a mind of Christ. Hindi po proseso. Pag proseso kasi may pinagdadaanan pa bago mo matanggap. Pero nung tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, ngayon mismo, meron kang kaisipan ni Kristo. Halimbawa, na meron kang pera, pero hindi mo alam na meron kang pera. Meron pong ganang pagkakataon, di ba? Meron kang pera, pero hindi mo alam na meron kang pera. Ibig sabihin, naitago mo sa bulsa mo, matagal na nakasabit, hindi mo nakita, meron pa lang lamang 1,000, hindi mo alam yan, pero may pera ka. Tandaan po natin, ang kaisipan ng walang pera at yung kaisipan ng may pera na hindi niya alam, parehas lang yon. Kasi hindi nga niya alam na meron siyang pera. Kaya pinag-uusapan natin na you have the mind of Christ. Dapat maintindihan natin na tayo po ay merong kaisipan ni Kristo. Kapag naintindihan po natin to, malaking bagay ang may tutulong sa buhay po ng bawat isa sa atin sa lahat ng bagay. Kaya ang kaalaman po ay mahalaga. Kaya nga sabi po ng Bible, tandaan po natin, my people are destroyed for lack of knowledge. Napapahamak ang aking mga tao, ang aking bayan, dahil sa kakulangan ng kaalaman. Yun po ang layunin kung bakit tayo nag-uusap patungkol sa in Christ reality. Kasi tayo po ay in Christ. Yung posisyon natin, na kay Kristo tayo. Hindi po tayo sa labas, sa loob, nasa loob tayo ni Kristo. Hindi natin alam kung paano natin ito gagamitin kapag hindi natin alam sa pang-araw-araw na buhay. Habang tayo po ay naglalakbay sa mundong ito, magagamit po natin ang realidad na tayo ay may kaisipan ni Kristo. Kailangan natin malaman ito kasi sabi rin po ng Biblia, knowledge is power. Hindi po si Ernie Barong ang nagsabi noon. Ang Bible mismo nagsabi noon, knowledge ay kapangyarihan, is power. Kapag alam mo na may kapangyarihan may kapangyarihan ka na magagamit mo ito. Ang isang sandata ng kaaway na ginagamit laban sa atin ay ang kamangmangan. Hindi mo nga kasi alam. Kaya gusto ng dyablo na mangyari ito sa buhay natin. Gusto ng dyablo, okay lang sa kaaway na ikaw ay magsimba nang walang natututunan. Yun po ang ng dyablo, okay lang, sige magsimba ka, pero wala ka namang natututunan, bali wala ito. Kaya yung kaunawaan, mahalaga sa atin. No? Mahalaga sa atin, maisagawa mo, yung gusto ng dyablo, maisagawa mo yung religious exercise, you feel good, no? Hanapin po yung pinakamalapit na simbahan, umattend ka, tapos na. Yun ang gusto ng dyablo. Wala kang matutunan. Pero dito, sa ating pinag-uaralan, gusto ng salita ng Diyos na maunawaan natin na meron tayong kaisipan ni Kristo. Pag alam mo na ikaw ay may kaisipan ni Kristo, magagamit mo yan sa pang-araw-araw mong buhay. No? Hindi ho tayo nagsimba lang na walang natutunan. Gusto natin lagi tayong may natututunan kasi tayo po ang magbe-benefits nito. Huwag nating hanapin po yung pinakamalapit na simbahan. Hanapin po natin yung pinakamalapit na turo sa Biblia. No, hindi yung, malapit, doon na lang ako. Walang nakakapansin sa akin. Tapos pag-uwi mo, parang wala ka namang natutunan. Gusto ng dyablo yun. Umating ka, nagawa mo yung exercise mo, religious exercise mo, pero wala kang natutunan, wala po itong benepisyo sa ating spiritual na buhay. Kaya tayo lagi nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang mahalaga ay ang tamang turo. Ang tamang turo, walang labis, walang kulang, si Jesus ang kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Yung turo na pinag-aaralan natin ay si Jesus lang at yung kanyang finished work, yung kanyang ginawa para sa atin. No? Masaya ang katotohanan na malaman mo na binayaran ni Kristo
sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng ating kakailanganin sa buhay. Di ba masaya malaman natin yon? Tayo'y matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo'y blessed and highly favored. Tayo'y rich and godly. No? Tayo'y may buhay na walang hanggan. Hindi ka natatakot. Kasi may buhay ka na walang hanggan. Paano mo nalaman yon? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Sapagkat kailangan natin ang kaisipan ni Kristo, magagamit na ito sa pakikipagkapwa-tao, kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo magnegosyo, kung paano tayo mag-aral, kung paano tayo makahilubilo sa tao, kailangan po natin ang kaisipan ni Kristo. Kasi iba po yung kaisipan ni Kristo. Kapag nasa iyo yung kaisipan ni Kristo, merong kang karunungan higit sa iyong karunungan. Merong kang kakayanan higit sa iyong kakayanan. Kasi ina-acknowledge mo, naniniwala ka na merong kang kaisipan ni Kristo. Ano ang life application? Paano natin ma-apply sa buhay ang kaisipan ni Kristo? No? Nasa atin po ba ang kaisipan ni Kristo? Do we have the mind of Christ? Kapag tayo po ay may kaisipan ni Kristo, naniniwala tayo, lagi nating sinasabi, I have the mind of Christ. Sabihin nga po natin, I have the mind of Christ. No? Tingnan natin yung affirmation ng Bible patungkol sa kaisipan niya. Life application. Una, magagamit po natin, be humble and obedient to God's will. Kapag may kaisipan ka ni Kristo, kung nasa atin ang kaisipan ni Kristo, kaya nating magpakumbaba, kaya nating maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Sabi po riyan, as we seek to align our thoughts and action with Christ, let us embrace humility and heart willing to obey. Just as He did, trusting that this path, yung ibig sabihin po ng this path of humility and obedience, lead to true purpose and fulfillment of God's plan. Yun po yung atin pong tinitingnan. Napakahalaga po na malaman natin na sa ating sarili, hiwalay kay Kristo, wala po tayong magagawa. Pag hiwalay tayo kay Kristo, wala po tayong magagawa. Magpakumbaba o sumunod sa kalooban ng Diyos. Lagi po natin pinapaalala sa atin ng Diyos na ang tao po talaga ay likas na mayabang. Kasi yan po talaga yung ginamit ng dyablo para ang tao ay mapabagsak. The original sin is pride. Yung original sin ng tao, pride. Original sin ni Lucifer, pride. No? Si Lucifer po ay si Satanas, pinakamagandang anghel, pero dahil sa kagandahan niya, gusto niya maging kapantay ng Diyos. Pride ang nangyari. Ang tao ay bumagsak dahil sa pride. No, sabi niya ng diablo sa tao, mas mainam na magkaroon ka ng karunungan tulad ng Diyos. Pag kinain mo yan, magiging tulad ka ng Diyos. Malalaman mo ang mabuti at masama. Pride po yon. Yun po yung ginagamit ng diablo. Apart from the grace of God and the finished work of Jesus Christ, we by our fallen nature are very, very arrogant and very disobedient. Ang tao, dahil lang sa biyaya ng Diyos, kaya tayo nakakapag-humble. Ang tao, kaya lang tayo, ang sinong tao na nasa sa Panginoong Jesucristo, nakakasunod lang tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Ang hangin po na lumalabas sa ating ilong ay hindi po natin sariling kakayanan. Kaya wag po tayong magmalaki. Ito ay kalooban ng Diyos. Ang tawag po dito ay gift of life. Di ba? Humihinga po tayo. Hindi naman po natin iniisip yan. Usa po yan. Inhale, exhale. No? Natutulog ka kagabi, tapos kinabukasan nagising ka. Yun po ay gift of life. Marami pong tao, kasabay mong natulog, pero hindi na po nagising. Kaya po yung nagreklamo tayo ng walang tulog, puyat, wag po tayong magreklamo. Kasi ang katotohanan, mas mahirap po yung walang gising. Ano? At habang tayo po ay nagigising, magpasalamat po tayo. Isip ni Kristo po, ang isip ni Kristo, tinuturuan po tayong maging humble, tinuturuan po tayong maging obedient. Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus,
who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. And being found in the appearance as a man, humbled himself, and became obedient to the point of death, even the death on the cross. Tingnan po natin. Yan po yung kaisipan ni Kristo. Nasa atin po ba ang kaisipan ni Kristo? Kung nasa atin ang kaisipan ni Kristo, nasa atin din po ang kaisipan ng pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng Diyos. To have the mind of Christ, to live in humility and obedience, not in arrogance and not in rebellion. Iyon po yung magagawa natin kasi tayo po ay na kay Kristo. Marunong po tayo magpakumbaba. Alam natin ang magsabi ng I am sorry. Di po ba? Gloria. Pag mali, wala namang problemang magsabi ng I am sorry. Sabi yan kay pastor. Minsan nahihiya tayo magsabi ng sorry pagka nagkakamali tayo. No? Pagka pala nagsabi ka ng sorry, wala na yung init ng ulo ng mga taong masama ang loob sa'yo. Nung nakaraan, nakasagasa po ako ng aso. Nag-viral ako sa FB, yung sasakyan ko. Pumunta ako doon sa barangay kasi hindi ko na maalam na gano'n. Pagdating nung may-ari, hindi ko na siya pinagsalita. Sinabi ko sa kanya, pasensya na po, kasalanan ko. Hindi ko po hinintuan. Alam ko po na nasagasaan ko, pero hindi ko po nakita, kaya ako nasagasaan. Hindi na ako nakasagot. Okay lang, Eka. Ganun lang sinabi, okay lang, Eka. Bakit? Kasi inunahan mo na mali ka. Ang kasalanan ko kako, hindi ako huminto. Wala namang masamang humingi ng sorry, umamin sa pagkakamali. Kasi yung sorry, malaki yung kapangyarihan doon sa mga taong atin pong sinasabihan. Marunong tayo mag-sorry. Kung ikaw po ay nagkamali, mag-sorry ka. Yung iba, mayayabang, mali na, nakikipagtalo pa. Pwede kong sabihin yon. Ba't hindi mo kinulong yung aso mo? Kasi sa batas. Yung sabihin ko sa batas, kasi anak naman ako ng kapitan, alam ko naman ang batas, dapat tinatali ang aso. Pero hindi. Wala namang kahantungan ng pakikipagtalo. Kung mali ka, aminin mo nagkamali ka. Tama po ba yon? Kasi yan po yung mahalaga sa buhay po natin. Meron tayong humility. Minsan po marami pong taong ganyan. Mali na nga, nakikipagtalo pa. Dapat humingi ng paumanhin, hindi, nakikipagtalo pa. Bakit? Kasi yung yabang ay umabot na sa tuktok ng kanilang ulo. Sila ay nagiging rebelte sa mga itinakda ng Diyos na pamunuan. No? Sa loob po ng bahay, tandaan po natin, mayroong liderato. Sa pamahalaan o komunidad ay meron tayong ginagalawan, mayroon ditong liderato. Barangay, may munisipyo, may provincial government, national government, no? Maging sa loob po ng simbahan. Meron din po itong pamunuan. Yung kaisipan ni Kristo ay nagtuturo sa atin na magpasakop sa mga inilagay ng Diyos. Hello. Kaya kung minsan napagsabihan tayo ng mga namumuno sa atin, huwag po tayong sumamaan loob. Kasi yan po ay pagmamahal ng mga namumuno sa atin. No? Tulad po ni Kristo, nagpasakop po siya sa kalooban ng Diyos. Nagsugo sa Kanya. Nawa po, ang isip po ng Panginoon Jesucristo ay manatili sa atin. Ang isip natin ay masunod ang kalooban ng Diyos. Masabi natin, tulad ng Panginoon Jesucristo, your will be done. Tayo din, sana masabi natin, ang kalooban ng Diyos ay maghari sa atin. Kung kalooban po ng Diyos na magtrabaho ka sa ibang bansa, wala akong problema. Kung kalooban po ng Diyos na magnegosyo ka, wala tayong problema. Bakit? Kasi iyon yung kaisipan ni Kristo na inilagay sa iyo. Kapag ang kaisipan ni Kristo na inilagay sa iyo para magpatakbo ng isang kumpanya, hindi ka nag-iisa magpatakbo nito. Kasama mo ang kaisipan ni Kristo, at ang kaisipan ni Kristo, hindi po yun pumapalpak. Sigurado po yun. Kapag naniwala ka na ang kaisipan ni Kristo nasa iyo, more ideas, more strategy,
higit sa iyong alam, kayang ibigay ng Diyos kasi ang kaisipan ni Kristo ay nasa iyo. Kung kalooban naman ng Diyos na sa mga single, magkasawa ka. Huwag kang matakot. Huwag mo hayaan na tumanda ka ng walang asawa. Kung ang kalooban ng Diyos ay mag-asawa ka. Kasi higit po ang biyaya ng Diyos sa lahat ng iyong pangangailangan. Kung po ikaw ay tinawag na pastor, huwag kang matakot dahil sapat ang biyaya ng Diyos. Kung ikaw ay tinawag na lingkod ng Diyos, huwag kang mag-alala, sapat ang biyaya ng Diyos. Tandaan, kung nasa atin po ang kaisipan ni Kristo, dapat tayo ay mababang loob at masunurin. Okay, true humility is not thinking less ourselves, no? But depending more on God's grace. No? Hindi naman natin binabaliwala yung ating sarili, pero tayo po ay nakadepende doon sa Diyos, sa biyaya ng Diyos. When we humbly rely on Him, we recognize His strength completes in our weaknesses. Kapag tayo po ay nagpakumbaba, kinikilala natin ang lakas ni Kristo na binibigay niya po sa atin. Sabi po ni Pablo, 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardship, in persecution, and difficulties. For when I am weak, I am strong. Naniniwala tayo doon. For I am weak, I am strong. No? Ang sabi dito, ang weakness po dito ay hindi po sickness. No, tandaan natin, yung weakness ay hindi po sickness, hindi po ito poverty. Ang tinutukoy po ni Pablo, no, ay hindi sickness, kundi weakness. Ibig sabihin po ng weakness sa Greek word ay inability to do things by myself. Yung wala kang kakayanan na gawin ang isang bagay sa ganang iyong sarili. Yun po yung weakness. No? Hindi mo kaya sa iyong sarili. Kaya nga sabi doon sa ating binasa, that is why for Christ's sake I delight in weakness. Sabi ni Pablo, I delight in weakness, not in sickness, not in poverty. No? Hindi po yon ang tinutukoy ni Pablo. Ang tinutukoy ni Pablo, yung hindi mo magagawang isang bagay sa iyong sarili. No? Ang karamdaman at kahirapan po ay hindi galing sa Diyos. Naniniwala tayo doon? Yung karamdaman, yung kahirapan, hindi po galing sa Diyos. Hindi ang Diyos ang nagbigay nito kasi yung karamdaman at ang kahirapan ay hindi mabuti. Ang Diyos po ay mabuti. Naniniwala tayo doon? Kung ang Diyos ay mabuti, yung kahirapan hindi mabuti, yung karamdaman hindi mabuti, hindi po yan galing sa Diyos. Hindi yan galing sa Diyos. Ang sakit at kahirapan ay hindi mabuti. Sabi po ng iba, yan daw ang kalooban ng Diyos sa kanila. Kung ang kalooban ng Diyos, kung ang kalooban ng Diyos na magkasakit ka, diba? Kalooban ng Diyos yun eh, nagkasakit ako eh, kalooban ka ng Diyos yun. Kung kalooban ng Diyos magkasakit ka, bakit ka nagpapagamot? Kasi kung ikaw, kalooban ng Diyos magkasakit ka, huwag ka na magpagamot. Kasi kumokontra ka doon sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos magkasakit ka, ba't ka nagpapagamot? Kalooban ng Diyos na maghirap ka, kasi pag mahirap daw, mas malapit sa Diyos. Bakit ka nagtatrabaho? Di ba? Lahat ginagawa natin, nagtatrabaho tayo, nagbi-business tayo, minsan nag-online tayo. Marami pong strategy na para kumita ng pera. At yumayaman tayo. Pag mayaman ka, hindi pala kalooban ng Diyos yun. Kasi sabi niya, ang kahirapan, kalooban daw ng Diyos. Hindi po totoo yan. Ang kahirapan at ang karamdaman, hindi po galing sa Diyos. Gusto ng Diyos, gumaling ka. Gusto ng Diyos, kuminhawa tayo. Amen po. Pag ginawa natin yon, kumukontra tayo, lumalaban tayo sa kalooban ng Diyos. No? Tayo, nagtatrabaho para umangat sa buhay, mapakapagpaaral ng anak,
gusto nating mabayaran yung mga monthly bills natin. No? Marami tayong kailangan sa buhay. Hindi ho masama ang pera. Ang pera hindi ho masama. Ang masama ay yung love of money. No, for the love of money is the root of all evil. Hindi po sinabing money is the root of all evil. Love of money. Kaya yung pera gamitin natin, ginagamit natin yan para sa kapurihan ng Diyos. Di ba siya nagbibigay ng mga pananim at siya nagpapaunlad sa ating mga tanim para ano? Para maitulong at may ikawang gawa at matugunan ang ating mga pangangailangan. Okay. Sa makatuwid po, kung may isip tayo na ni Kristo, no, maintindihan po natin, maunawaan natin na hindi gusto ng Diyos na ikaw ay mahirap. Lagi natin sa isip, ayaw ng Diyos, dahil sabi ng Bible, walang anak ng Diyos ang mamamalimos. Hello? Bakit sinabi ng Bible, walang anak ng Diyos na mamamalimos? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Ayaw niya na ang kanyang anak ay maghirap. Ang patunay po na si Jesus ay ang kalooban niya yumaman tayo, siya po'y naging mahirap. Nanawag siya sa lupa, walang sariling panganakan, walang sariling bahay, walang sariling sasakyan, ang hiram ng donkey, walang sariling libingan. Bakit? Sabi niya sa kanyang kahirapan, para tayo ay guminhawa, para tayo ay yumaman. No, hindi po tinutukoy ni Pablo ang sicknesses at poverty dahil hindi ito ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi kanina, that is why for Christ's sake I delight in weaknesses, not in sicknesses, not in poverty, I delight in my weaknesses. Ibig sabihin, in ability to do by myself. Nagagalak si Pablo na malaman niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang gawin ang mga bagay sa kanyang sarili. Kaya po siya nagtitiwala sa kakayanan ng Diyos na ibinigay sa kanya. Kaya yung biyaya ng Diyos ay sapat para sa kanya. Ano po ang dapat natin gawin? Sabi doon, delight in weaknesses, in insult, in hardship, in persecution, in difficulties. When I am weak, then I am strong. Tandaan po natin, makinig po tayo. Tinubos na tayo sa kasalanan. Amen? Tinubos na tayo sa karamdaman at kahirapan. Naniniwala tayo doon. Maging sa kamatayan dahil sino mang na kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Pero makinig po, hindi po tayo tinubos sa pag-uusig. No? Kapag ikaw po ay Kristiyano, kahit charito ka, ano po yung charito? Blessed and highly favored. No? Uusigin ka. No? Sino sa inyo nakakaranas ng pag-uusig? Tumulong ka na. Papalitan pa ng masasamang bagay na pananalita. Di ba meron ganon? Yung maganda na nga yung intention mo, tumutulong ka na. Tapos, inggit na inggit sa'yo. May pag-uusig. May pagtatawa. Pag-iinsulto kapag nagtsatsyarito ka. Pag sinasabi mo, you are blessed and highly favored, may pangungutya. Marami pong basher. Ano? Sino sa nag-FB? No? Pag nag-post kayo, may basher, no? Ang dami po nila sa Facebook. Tandaan po natin. Naiinis sila kasi lagi ka nagtsatsyarito. Nagtuto-thumbs up ka. Sinasabi mo, you are blessed and highly favored. No? Meron po. May mga taong ganyan. Pag binasa sa umaga, tanghali, gabi, naiinis sila. Bakit? Kasi sinasabi mo, you are blessed and highly favored. Dumarating po ang persecution, dumarating ang insult, ang hardship, dumarating ang difficulties. Pero ang sabi po ni Pablo, for when I am weak, I am strong. No? Sabi po ng Joel 3:10, let the weak say, I am strong. No? Let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. You have to say it. Hindi lang po naniniwala ka. Sabihin mo. You have to say it. No? Na when you are weak, I am strong. Pag may problema ka, Lord, salamat kasi malakas ako. Magagawa ko to. May problema ako, Panginoon, hindi ko malutas, pero magagawa ko to sapagkat ang kaisipan mo ay nasa akin. No? Kailangan ng paniniwala. Hindi mangyayari ang kaisipan ni Kristo sa buhay mo kung hindi mo pinaniniwalaan. Kasi nangyayari lang isang bagay sa mga
niwala. No? Let the weak say, I am strong. Let the sick say, I am healed. Pag may sakit ka, Lord, ako'y pinagaling mo. Ako'y malakas, malusog, masigla. No, kapag ikaw ay mahirap, sabi mo, let the poor say, I am rich. Panginoon, magkakatrabaho ko. No? Tatlong linggo po ako walang trabaho. Wala kong trabaho kay Sister Sabi ko, Lord, nung umaga, Lord, wala akong trabaho. Mayaman ka, anak mo ko, hindi mo ako pababayaan. Pag uwi ko sa bahay, paghahatid, may tumawag sa akin, pare, may naghahanap ng electrician dito. Pinuntahan ko po. Isang buong bahay. Isang buong bahay, wala na akong sisinsilin. Naka-ready na lahat, lilinyahan na lang. Yung ibig sabihin, kapag meron kang kaisipan ni Kristo, nakapokus ka kay Kristo. Nakapokus ka sa magagawa ni Kristo sa buhay mo. Sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban po ng Diyos, hindi ka maghirap. Ang kalooban ng Diyos, guminhawa ka. Ang kalooban ng Diyos, gumaling ka sa iyong karamdaman. Ang tanong, may kaisipan ka ba ni Kristo? Kapag may kaisipan ka ni Kristo, stay humble. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Huwag po tayong magmayabang sapagkat ang buhay natin ay hindi natin hawak. Sabi po ng John 6:40, For my Father's will, that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. And I will raise them up on the last day. Iwasan po natin ang komplikadong turo sa turo ng relihiyon. Marami pong mga turo ang relihiyon na komplikado. Gawin mo yan, gawin mo to, magsakripisyo ka, mag-ayuno ka, lahat marami pong mga komplikadong tinuturo sa atin para makapunta sa langit. Isa lang po ang daan papuntang langit. No? Sabi doon, look to Jesus and believe in Jesus. Puro kay Jesus. Tumingin tayo kay Kristo at maniwala tayo kay Kristo. We must simplify Christianity. Alam mo kung bakit nahihirapan maintindihan ng tao ang gospel? Bakit tinatanggihan nila ang gospel? Kasi maraming tao, maraming theologian, maraming nagmamarunong na sa salita ng Diyos na ginagawang komplikado ang kaligtasan. Ang kaligtasan si Kristo lang. Walang iba. Hindi yung mabuting gawa mo kasi wala tayong dapat ipagmalaki. Si Kristo lang ang gumawa ng mabuting bagay. Hindi naman po mahirap, no, ang pagiging Kristiyano. Pinahihirapan lang po tayo ng mga tagapagturo. Sinugo po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo para sagipin tayo sa kasalanan. Yun lang po, Jesus and His finished work. Amen po ba? Si Jesus at ang kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Say amen. We need to simplify Christianity. Ang sabi ng Ama, tumingin tayo sa anak at maniwala sa Kanya. Look on Jesus and believe in Jesus. Tumingin tayo sa anak, huwag sa pastor. Tumingin tayo sa anak, huwag sa ina. Tumingin tayo sa anak, hindi sa relihiyon. Kaya sa anak lang. Si Kristo ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama. Walang ibang paraan makapunta sa Ama kundi sa pamagitan ni Jesucristo lamang. Pag tumingin tayo kay Jesus, maliligtas ka. Pag tumingin ka kay Jesucristo, gagaling ka. Pag tumingin ka kay Kristo, giginhawa ang iyong buhay. Pag tumingin ka kay Jesucristo, may buhay kang walang hanggan ngayon na. Yun yung kaisipan ni Kristo, na tayo po ay isipin natin na tayo po ay may buhay na walang hanggan. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Sino sa inyo ang nakatingin kay Kristo at sa kanyang nagawa? Tumingin tayo. This is what we call simplified Christianity. 2 Corinthians 2:2, For I resolved to know nothing. Sabi ni Pablo, wala akong ibang gustong malaman while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Malinaw, si Jesus at ang kanyang natapos na gawa. Kasi kung wala siyang ginawa, wala rin tayong kaligtasan. Si Jesus ang daan ng buhay at ng katotohanan. Si Jesus ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Pangalawa, be gracious and forgiving. Because you have the mind of Christ, you can be gracious and forgiving.
dahil sa isip ni Kristo, dahil sa kaisipan ni Kristo, na mapagbiyaya at mapagpatawad. Naniniwala tayo, meron tayong kaisipan ni Kristo. Ang kaisipan ni Kristo, mapagbiyaya at mapagpatawad. Sino po sa inyo ang may nagkasala sa inyo? Sabi mo sa iyong sarili, ang isip ni Kristo ay nasa iyo. Ang tanong, bakit hindi mo mapatawad ang kapwa mo? Hello? Sabi mo, nasa iyo ang kaisipan ni Kristo, bakit walang biyaya sa pagpapatawad? Tandaan po natin, lahat ng tao nagkakamali. No? Yung asawa mo nagkakamali sa iyo, kaibigan mo nagkakamali sa iyo, yung kapatiran mo nagkakamali sa iyo. Hindi dapat tanungin natin sa ating sarili, kung hindi tayo makapagpatawad, anong kaisipan meron tayo? Pero kung ikaw ay naniniwalang may kaisipan ka ni Kristo, kaya mong magpatawad. Kaya mong magbigay ng biyaya. Ang sabi ng iba, patatawarin ko lang siya pag nawala na ang sama ng loob ko sa kanya. Di ba meron ganon? Ang tanong, kaya hindi nawawala ang sama ng loob mo sa kanya dahil hindi ka nagpapatawad. Magpatawad ka para yung sama ng loob mawala. Kung hihintayin mo, mawala yung sama ng loob mo, hindi ka makakapagpatawad. Ang pagpapatawad po ay hindi emosyon. Tignan natin. Ang pagpapatawad ay hindi emosyon. Ang pagpapatawad ay desisyon. Kahit masakit ang loob mo, patawarin mo na para mawala na ang sama ng loob mo. Amen? Kaya kuminsan ang taas ng presyon mo. Pag nakita mo siya, kumukulo dugo mo. Tagal naman mawala yung sama ng loob ko. Hindi ko tuloy siya mapatawad kasi yung ginagawa mong pagpapatawad base sa emosyon mo. Pero para mawala yung emosyon mo, para mawala yung hinanakit mo, magpatawad ka na at mawawala ang iyong emosyon. Sapagkat ang pagpapatawad ay desisyon. No? Minsan, naisip natin na tayo ay hindi makapagpatawad kasi masama yung ginawa sa'yo. Lagi kang minamarites. Binabas ka. Yung mga post mo, ine-angryhan. Wala po tayong magagawa sa mga taong ganyan. Marami po talagang tao na mga inggitero. Mga kapatid, mas matindi po ang dinanas ng Panginoong Yesus. Siya po ay pinagtaksilan. Isa sa kanyang mga alagad, no, ibinenta siya, pinagkanulo siya. No? Yung isa sa pinakamalapit sa kanya, ang sabi sa kanya, sumumpa pa, Pexman! Walang pwedeng gumalaw sa'yo. Tapos nung nahula na si Jesus Christ, sabi niya, Pexman din, hindi ko kilala si Jesus. Ano? Hindi po masakit yung nadanas ng Panginoon. Napakasakit. Sabi nga nung kanta, napakasakit, Kuya Eddie. Napakasakit sa Panginoon ang kanyang mga alagad ay nagtakbuhan nung siya po'y nahuli. Isa lang po ang nasa harapan ni Jesus Christ. Sino? Si Juan. Sa harap ng krus, hindi siya natakot kasi ang sabi niya, hindi niya pinagmalaki ang kanyang pag-ibig sa Diyos, kundi ang pinagmamalaki niya yung pag-ibig ng Panginoon sa kanya. Kaya siya po'y nandoon. Pero tingnan po natin, sa kabila ng lahat ng hinanakit ng Panginoong Jesucristo, sama ng loob, dahil sa, kumbaga sa kanya, parang, kung tayo yun, sasama loob natin Pero siya hindi siya naging masama loob niya. Ano ang sabi niya? Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yon. With the mind of Christ in us, we release resentment and choose grace. Following His example on the cross, Father, forgave them, for they did not know what they do. Tingnan po natin, mas pinili niya yung biyayang iparanas sa mga tao. No? Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Ibig sabihin po noong tinawag na just as, katos, the same manner, the same measure.
kung paano nagpatawad si Jesucristo, ganun din po tayo dapat magpatawad. Maaring sabihin ng iba, mahirap gawin magpatawad, sapagkat ako'y tao lang. Tandaan po natin, to forgive is divine. Sabihin natin, no? Sasabihin ng iba, ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad. Hindi ako pwedeng magpatawad, ako'y tao lamang. Sasabihin ng iba, hindi ko siya pwedeng patawarin, puno na ang salop, dapat na siyang kalusin. No, meron ganun, di po ba? Ang mga tao po hirap magpatawad. Ang katotohanan, hindi lang tayo hirap magpatawad, wala tayong kakayanang magpatawad dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo makakapagpatawad. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other. We can only forgive and compassionate to others because we are in Christ. Hiwalay kay Kristo, tabla tayo. Hiwalay kay Kristo, magtago ka na. No? Mata lang walang latay. Di ba ganon? Pag wala ka kay Kristo, galit na galit ka. Pero kahit anong galit at puot meron ka, kapag ikaw ay may Kristo, kaisipan ni Kristo nasa iyo, kaya mong magpatawad. Pangatlo, be rooted in the truth. We have the mind of Christ, we can be rooted in truth. Ang kaisipan ni Kristo ay nakaugat at nakabaon sa katotohanan. Kaya anumang kasinungalingan ay hindi sa Diyos. Dahil ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. To have the mind of Christ, to be deeply rooted in the truth, aligning our thoughts and action with the truth of God's Word. Ang guide po natin, tandaan po natin ay ang salita ng Diyos. Ang guide natin, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya natin to pinag-uusapan, ang realities about in Christ, ay ito yung guide natin para maisapamuhay natin ang mga itinuturo ng salita ng Diyos. Ito po ang buhay natin, ang mag-aral, paano ba paniwalaan ang Biblia, ano ba ang sinasabi ng Biblia na katotohanan na tayo po ay na kay Kristo. Sabi po ng John 17:17, sanctify them by your thoughts, by your truth. Your word is truth. Ang salita ng Diyos ay totoo. Kaya pinag-aralan natin nakaraan, sola scriptura. Kaya maniwala po tayo sa sinasabi ng Bible. Bantayan po natin at iwasan po natin ang mga simbahan o mga gawain o mga samahan, mga pastor, mga obispo, na ang itinuturo ay hiwalay doon sa salita ng Diyos. Kaya kailangan nating mag-aral. Yung sinasabi ko, kailangan din yung pag-aralan. Sinasabi pa talaga ng Bible yon. Kaya may mga verses po tayo. Yan po yung paraan para makita natin tama nga ba yung ating nadidinig. Kailangan po nating pag-aralan ang salita ng Diyos kasi ito yung katotohanan. Kung may magsabi sa Biblia na tao na ang Biblia ay hindi lahat ay salita ng Diyos, umiwas po tayo doon. No, dahil ang katotohanan, hindi lang po bahagi ng salita ng Diyos ang Biblia, ito po ay salita ng Diyos. Maaring madidinig natin, may nagsalitang mga tao, propeta, may nagsalitang hayop. No, meron pong nagsalitang hayop, no? Mabasa po ba natin kay Balaal? Yung donkey, pinapalo niya. Nagsalita yung donkey sa kanya. Meron po mga gano'n na isulat sa Bible, pero ang katotohanan, ang Biblia ay itinuturing po na salita ng Diyos. Gumamit po ng mga tao, kinuwento ang pangyayari, pero ito po ay salita ng Diyos. The Bible is not contained the Word of God. The Bible is the Word of God. If you can't read it in the Bible, don't bother. Kung hindi na naisulat sa Bible, hindi mo nabasa sa Bible, huwag kang mabother. Kasi hindi yun ang salita ng Diyos. Kung hindi nasulat sa Biblia, no, huwag mag-aalala. Ito ay hindi galing sa Diyos. Lahat, tandaan po natin, lahat ng kailangan mo, no? Lahat ng kailangan mo sa buhay, sinabi ng Diyos sa kanyang mga sulat. Lahat ng kailangan mo. 1 Corinthians 4:6, do not beyond, no, what is written. As we ground ourselves in the truth, we grow in wisdom and discernment, becoming steadfast in faith,
and unshakable even by false doctrine. Pagka ikaw ay malalim na sa salita ng Diyos, kahit may magpahayag dyan ng mali ang kanilang tinuturo, ikaw ay hindi madadala nito. Pag tayo po ay nasa social media, napakarami po mga turo. Marami po tayong madidinig na salita ng Diyos. Merong mga tagapagturong ganyan. Kaya pagka pabago-bago yung turo, may mga ganyan po, may mga tao, may mga pastor na lagi lang nakikinig sa YouTube. No? Una, magtuturo na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Susunod sa isang linggo, nawawala na yung kaligtasan. Kaya nalitong-lito. Litong-lito yung mga nakikinig, pati yung pastor, litong-lito. Bakit? Kasi doon lang nakikinig sa YouTube. Hindi nag-aaral. No? Kaya po tayo, nag-aaral tayo. Merong Pastor's Academy. Mag-uumpisa na po yung Pastor's Academy. 1 taon po kami mag-aaral uli. Bakit kami nag-aaral? Hindi para sa amin lang, kundi para sa lahat. Bilang magkakapatid kay Kristo, tinuturo natin, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Sabi ng, pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, para kang hangin na tinataboy na, para kang alon na tinataboy ng hangin. Sabi po sa Ephesians 4:14. Then we will no longer be infants, tossed by and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching. Hindi po yun. Pag tayo ay nakaugat na sa ating pag-aaral, alam na natin ang turong mali, no? Hindi yan ang tamang turo ng Biblia, ay yung turo niya, mekos-mekos. Alam po yung mekos-mekos? Halo-halo. Halo-halo yung turo. Una, si Kristo. Susunod na araw, yung gagawin mo. Para maligtas ka, sumampalataya ka kay Kristo. Susunod na linggo, para manampalataya ka, ito ang gawin mo. Ay halo-halo na yon. Dahil ang kaligtasan, wala sa ginagawa. Ang kaligtasan, kay Kristo lang. Pananampalataya kay Kristo lang. Makakadinig po kayo ng ganyan. Kaya wag na po kayong palipat-lipat ng pinakikinggan. Minsan parang tipaklong talon dito, talon doon. No? Pagka iba-iba yung pinakikinggan natin, malilito tayo. At ayaw ng Diyos na tayo ay malito. Unang turo, sa unang turo, may grasya. Sunod na linggo, kailangan ng konting grasya. Sunod na linggo, punong-puno ng grasya. Pero susunod na linggo, wala na naman. Bakit pabago-bago? Kasi hindi siya nag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, tayo po'y nasa tamang turo na manatili po tayo sa grasya ng Panginoon, na anumang turo, hiwalay sa grasya, ay hindi po tama. Mali. Walang grasya, konting grasya, mali po yan. Puro grasya. Tayo naligtas sa biyaya lamang ng Diyos. Amen po ba? Naniniwala tayo doon? Pang-apat, malapit na po, 2 na lang. Be at peace with yourselves and other. Dahil nasa atin po ang isip ni Kristo, ang isip niya ay kapayapaan, dapat payapa ka sa iyong sarili. Hello, sino sa inyo ang may kapayapaan? No. Dapat din, nakikipagpayapa ka sa iba. Kaya nga sabi kanina, magpatawaran tayo. Kasi pag may kagalit ka, hindi payapa ang buhay mo. Hello. Dati, maayos ang buhay mo, then nakagalit mo yung kaibigan mo, yung kapartner mo, yung asawa mo, yung kapatiran mo, kagalit mo. Di ba mahirap po yun? Nasa loob ka ng church, hindi kayo nagpapansinan. Hindi ho tama yun. Payapa po ba yun? Hindi kayo payapa. To have the mind of Christ, to embrace His peace within ourselves and extend into others, Jesus said, "Peace I live with you, my peace I give you." Sabi ng Panginoon. My peace I give you, ang kapayapaan ni Kristo ay nasa iyo. Kaya kapag nasa iyo si Jesus at ang kanyang kaisipan, ikaw ay may kapayapaan. Kapayapaan sa puso, kapayapaan sa isip, kapayapaan sa sarili, gumagawa ka ng pagkakataon paraan para maging payapa ka sa iba. Kaya po kung may sama ka ng loob sa iba, makipagkasundo na tayo. Mahirap po yung pinalilipas natin yung buwan, araw, linggo, na meron kang sama ng loob sa iyong kaibigan, sa iyong
kamag-anak, sa iyong asawa, sa iyong kapatiran. No? Tandaan po natin, tayo po ay anak ng Diyos. Sino naniniwala anak siya ng Diyos? Hindi ka pasugulero. No? Ang anak ng Diyos, hindi pala away. Ang anak ng Diyos, peacemaker. Ang anak ng Diyos, gusto natin lagi ang kapayapaan. Hello. Amen po ba? Masarap po ba yung may kapayapaan? Yung walang kagalit, lahat binabati mo. No? Para kang politician, no? No? Kasi wala kang kaaway. Wala kang kagalit. No? Yun po ang gusto ng Diyos sa atin. When Christ peace in you, in us, we are empowered to pursue harmony with others. Totoo yun. Kapag ang kaisipan ni Kristo nasa atin, tayo po ini-empowered ng God. No, sabi niya, as Paul writes, it is possible as far depends on you. Live at peace with everyone. Pero minsan talaga, merong hindi tayo maiwasan. Ano yun? Kung posible lang, pero sadyang may mga tao po talaga ayaw makipagkasundo. Hello? Basta ikaw, gusto mo makipagkasundo. Pero yung mga tao ayaw talaga eh. Pero sabi ni Pablo, kung posible lang, makipagkaayos ka na. Pero pagka imposible, ayaw niya, di huwag mo. Mapipilit mo, ayaw nga niya. Pero basta ikaw, kaya mo siyang batiin. Kaya mo siyang mahalin. Kaya mo siyang unawain. No? Dahil tayo ay, hindi tayo, tayong mga anak ng Diyos, ayaw natin ng merong kagalit. No? Sino sa inyo may kagalit? No? Wala na ba? Bati na ba kayo? Okay. Meron po talagang ganon na may mga tao gusto nila may kagalit. No? Yung walang araw na hindi sila naninira. Yung tinulungan mo na masama ka pa. Yung araw-araw minamarites ka. Walang araw na hindi siya nagmumura, sa galit. May mga taong ganyan. May mga taong ipinanganak sa galit. Kaya ang itsura mukhang galit. Ano? Kaya pangit ang itsura. Laging galit. Pero wala po tayo dito. Hindi po kayo ang tinutukoy ko, ha? Sabi lang ni Pablo, kung posible lang, mamuhay tayo ng mayroong kapayapaan. It takes two to tango. Kailangan dalawa. Diba? Kapag nakipagkasundo ka, kailangan makipagkasundo siya. Pero ayaw nga niya makipagkasundo. Yung tango, di ba ang sayo na tango, kailangan dalawa? Pagka isa lang, tangga. Kung ayaw, di magtangga ka na lang. Ayaw niya eh. Pero yung pakikipagkasundo, dalawa kayo. Kailangan maging maayos. Wala hong problema na hindi naayos sa maayos na pag-uusap. Hello, tandaan natin. No, sa mga mag-asawa, pag hindi nyo pinag-usapan yan, lalaki yan. Papasukin niya ng dyablo. Tandaan nyo, ang dyablo naghahanap lang ng butas para wasakin, sirain. Pero kung ayaw talaga, magtangga ka na lang. No, huwag kang magtanggo. Kasi ayaw eh. Mahal magagawa mo. No, kung ayaw magpagbati, hindi mo na problema yon. Problema na niya yon. Basta ikaw, masaya ka, payapa ka, kahit nag-iisa ka, payapa ka. Basta hamalaga, hindi mo ginagawa ang maling bagay, nagiging daan ka ng pakikipagkasundo, tandaan mo kahit nag-iisa ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Lagi kanyang sasamahan. Panlima, last na po ito. Be devoted to God's work. Nasa iyo ang kaisipan ni Kristo, devoted ka sa work ni God. Dahil ang isip ni Kristo ay devoted, no, sa word ni God, no? Devoted po siya, ganun din sa iyo. Dahil ang kaisipan ni Kristo ay nasa iyo, devoted ka, no? Having the mind of Christ call us to be fully devoted to God's work, serving Him with purpose and passion. Ganyan po si Jesus, very passionate, very purposeful, no? Pikit pa ang araw, gising na po si Jesus. Pumikit na ang araw, gising pa rin si Jesus sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Very energetic po si Jesus Christ. Full of life sapagkat siya po ay fully devoted sa work of God. No? Hindi siya tumatamlay.
Tandaan natin, kapag ikaw may kaisipin ni Kristo, hindi tatamlay ang paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Linggo-linggo, iniintay mo na, linggo na sana. Hindi ka tumatamlay sa gawain ng Panginoon. Hindi ka humihinto. Hindi ka pumapas. Kasi si Jesus, hindi ganon. Hindi siya tumatamlay, hindi siya humihinto. Hindi siya nanghihina. Siya ay fully devoted. Kung nasa iyo ang kaisipan ni Kristo, ganon ka din. Hello? Hindi natin pinababayaan yung mga gawain. Gawain dito, gawain sa polo, kung saan tayo dalhin ng Panginoon, nag-aaral tayo, meron tayong mga pag-aaral, hindi tayo tumatamlay. Hindi tayo tumatamlay manalangin, lagi tayong present. Bakit? Kasi, alam mo, ang kaisipan ni Kristo nasa iyo. Amen? Sabi po na John 4:34, "My food," said Jesus, "is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Sabi ni Jesus Christ, yung kanyang pagkain ay ang gawin ang kalooban ng Diyos at gawin ang pinagagawa sa kanya ng Diyos. Yan ang kaisipan ni Kristo, hindi ningas kugon. Alam niyo po ba yung ningas kugon? Ano po ibig sabihin ng ningas kugon? No? Yung sa simula lang masiklab, tapos wala na. Di ba pag sinindihan mo, yung isang kubo ng pubong kugon, wala pang isang oras yun, ubos yun. Maliyab, pero maubos. Yun yung mga taong ningas kugon, sa umpisa lang masiklab. Pero huwag kayong mag-alala, hindi po kayo yun. No? Hindi po kayo yung tinutukoy ko, huwag kayong mag-alala. No? Ano ang ibig sabihin? Yun po, yung ningas kugon ay bigla, umpisa pa lang nagliliyab, pero madaling maubos. Ganon din po sabi ni Pablo, siya'y nakipagbaka, tinapos niya ang kanyang takbuhin, kaya kung ikaw ay binigyan ng takbuhin, tapusin mo, sapagkat sapat ang biyaya ng Diyos. Huwag kang umatras, huwag kang matakot, huwag kang maduwag. Anumang hamon, higante na harapin mo, dakila ang biyaya ng Diyos. Tinawag kang maging negosyante, ipagpatuloy mo yan. Dakila ang biyaya ng Diyos. Paula rin ng Diyos ang iyong negosyo. Amen? Naniwala tayo doon? Kung tinawag kang maging pastor, magpastor ka. Tinawag kang maging estudyante, mag-estudyante ka. Tinawag kang maging doktor, magdoktor ka. No? Huwag kang mahadlangan ng mga problema. Tandaan po natin, sapat ang biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tulad po ni Kristo, ano po ang dinanas ni Kristo? Hinarap ni Kristo ang krus ng buong tapang at tinapos niya ito. Kaya doon sa krus ng Kalbaryo, ang mga talatang binigkas niya ay, "It is finished." No? Hindi siya naduwag. Hinarap niya ang krus, parusa na hindi naman dapat siya tumanggap. Dahil sa tinapos niya, nagawa, tayo po'y naligtas na. Tayo po'y pinatawad na. Tayo po'y pinagaling na. Tayo po'y pinagpala na at pinaboran. Say amen. Therefore, 2 Corinthians 15:58, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you." Ibig sabihin, let nothing change your mind. Always give yourself fully to the works of the Lord because you know that your labor is not in vain. Lahat tayo po ay nasa nature of full-time worker. By nature, tayo po full-time worker. Bakit? Ang sabi po ng Biblia, ano man ang ginagawa mo, gawin ito sa kapurihan ng Diyos. Ang ibig sabihin, kahit nasa opisina ka, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Nasa negosyo ka, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Nasa trabaho ka, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Nag-aaral ka, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Kahit ano ang ginagawa, do it. Sabi doon, do it in the Lord. Do it to the Lord. And yan po ang paraan na paglilingkod sa Panginoon by nature. No? Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor is not in vain. Ano mang ginagawa po natin, gagantimpalaan yan ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. With Christ's mindset, we find joy. Hello? With Christ's mindset, yung kaisipan ni Kristo nasa atin, matatagpuan natin ang kagalakan. Yung fulfillment
in faithfully pursuing God's purpose and tireless doing His work. Hindi tayo mapapagod. Bakit araw-araw tayo nandito? Linggo-linggo tayo nandito. Hindi tayo napapagod. Bakit? Kasi yung mind ni Christ nasa atin, natatagpuan natin ang joy, natatagpuan natin ang kasapatan sa paglilingkod sa Panginoon dahil ang Diyos po ay nasa atin. Ang ganyang kaisipan po na mayroon tayo ay ang kaisipan ni Kristo. All out tayo sa service sa Panginoon. Para sa Panginoon yan, gagawin po natin yan. Basta para sa Panginoon, suportado natin yan. Kaya salamat sa buhay nyo. Alam nyo po yung mga pagtulong nyo sa iglesia, yung supporter po ng church, sa financial, supporter sa mga worker, lahat po yan ay isang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Tandaan po natin ang lahat ng inyong ginagawa, hindi po yan nawawalan ng kabuluhan. Naniniwala po ba tayo doon? Maaring mapapagod ka lang. Tandaan po natin, mapapagod ka lang kapag ginamit mo ang iyong sariling lakas. No? Yung sariling lakas po ba? Yung hindi mo kinukuha yung lakas ni Kristo. Kaya nga sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthened me. Kahit saan, larangan. Kapag sarili mo lang lakas ang ginamit mo, mapapagod ka, magsasawa ka. Hindi mo mai-enjoy. Pero kapag ang lakas ni Kristo ang ginamit mo, kaisipan ni Kristo ginamit mo, mai-enjoy mo ang lahat ng bagay. Sapagkat ginawa mo iyong ginagawa ng kaisipan ni Kristo. Magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Ang tanong, do you have the mind of Christ? Nasa atin po ba ang kaisipan ni Kristo? Okay, kung nasa atin ang kaisipan ni Kristo, tingnan po natin ang life application. Life application, be humble and obedient to God's will. Pangalawa, basahin po natin. Pangatlo. Pangapat. Panlima. Amen. Ang life application, I can be humble and obedient to God's will. I can be gracious and forgiving. I can be rooted in truth. I can be at peace with yourselves and others. And panglima, I can be devoted to God's work. Amen po ba? Sino sa naniniwala doon? Ano po ang big idea? The big idea is, in Christ, I have the mind of Christ. Ulitin po natin. In Christ. Okay, sige po tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat. Dahil sa inyo, Panginoong Jesucristo, yung kaisipan mo ay nasa amin. Hindi ho namin matatanggap nito sa lilipas na panahon, kundi ngayon na ay natanggap na namin ito. Nung kami tumanggap sa inyo bilang aming Panginoon na sariling tagapagligtas, binigyan niyo po kami ng inyong kaisipan. Salamat po, Diyos, sapagkat sa kaisipan mo, Panginoon, ay maraming bagay na kami natutunan. Maraming bagay na itinuro ka. We can be humble and obedient sa iyong kalooban. Kami po ay we can be gracious, mapagbiyaya kami, mapagpatawad po kami, at kami po ay baon ang iyong salita sa amin. Kami po ay nakatanim sa iyong mga salita na ang salita mo lamang aming pinaniniwalaan, pinagtitiwalaan, at ang kapanatagan, kapayapaan ng buhay po namin ay nasa amin. At kami, O Diyos, ay patuloy na maglilingkod sa inyo. Anumang bagay ang aming mararanasan, hindi po kami magsasawa, hindi po kami manghihina, patuloy po kaming maglilingkod sa inyo dahil ang kaisipan mo, Panginoong Hesus, ay nasa amin tulad ng ginawa mo sa paglilingkod nung ikaw ay nasa lupa. Salamat po, Diyos. Tunay nga, Panginoon, nagdideklara ako, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ang bawat isa ay pinagpala mo, ang bawat isa ay pinaburan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ng mga karamdaman. Panginoon, sa buhay po ni Sister Cecil, Panginoon, Lord, ikaw ang humipo sa kanya at ang kagalingan ay naranasan niya sa oras na ito. Salamat po sa mga doktor na tumitingin sa kanya, Panginoon. Lord, alam po namin na ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Maging sa aming mga buhay, in Christ we are healed and healthy. Salamat po, Panginoon. Tunay nga,
Sa iyo po ang aming papuri, pagdakila, paglulahati. We are blessed and highly favored in Jesus' name. Amen.